Ang Bata sa Lumang Kumbento. Noong taong 2019, may isang dokumentaristang nagngangalang Gabriel Reyes, 32 taong gulang, na kilala sa paggawa ng mga dokumentaryo tungkol sa mga abandonadong lugar sa Pilipinas. Hindi siya ghost hunter. Hindi rin siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, lahat ng kwento ng kababalaghan ay may lohikal na paliwanag. Lumang gusali, mahinang pundasyon, kakaibang tunog, hangin lang, mga anino, panlilin lang ng ilaw. Sa loob ng 7 taon niyang paggawa ng dokumentaryo, nakapasok na siya sa mga abandonadong ospital, paaralan, lumang hotel, at maging sa mga sementeryong walang bumibisita. Wala siyang naranasang hindi kayang ipaliwanag hanggang sa dumating ang email na tuluyang nagbago sa buhay niya. Nagmula iyon sa isang lalaking nagpakilalang Leonardo Almeda, caretaker ng isang abandonadong kumbento sa kabundukan ng Quezon Province. Maikli lang ang mensahe. Kung naghahanap ka ng totoong kwento, pumunta ka rito. Pero huwag kang magpalipas ng 12:00 ng gabi. Kapag narinig mong may batang umiiyak, umalis ka agad. Kapag sinundan mo ang iyak, hindi ka na makakabalik. Napangiti si Gabriel. Isa na naman itong panakot para makakuha ng pansin. Pero maganda ang lokasyon. Mahigit 100 taong gulang ang kumbento. Sinira ito ng lindol noong dekada 80. Mula noon, wala nang nanirahan doon. Perpektong lugar para sa susunod niyang episode. Makalipas ang 2 araw, kasama ang cameraman niyang si Noel, bumiyahe sila papunta sa maliit na baryong nasa paanan ng bundok. Habang papalapit ang sasakyan, napansin nilang unti-unting nawawala ang signal ng cellphone. Nawawala rin ang mga kabahayan hanggang sa puro kagubatan na lang ang nakapaligid. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang huni ng ibon. Walang kuliglig. Parang pati ang hangin ay ayaw gumalaw. Parang ang bigat ng lugar. Bulong ni Noel. Ngumiti si Gabriel. Psychological lang yan. Ngunit kahit siya, hindi maipaliwanag kung bakit tila naninikip ang dibdib niya habang papalapit sila. Pagsapit nila sa baryo, sinalubong sila ng matatandang nakaupo sa tapat ng maliit na tindahan. Lahat sila tahimik. Hindi sila ngumiti, hindi rin sila bumati. Pinagmamasdan lang nila ang sasakyan, parang may hinihintay. Lumapit si Gabriel. Magandang hapon po. Saan po ang lumang kumbento? Nagkatingina ng mga matatanda, walang sumagot. Hanggang sa isang matandang babae ang nagsalita. Magtatrabaho ba kayo roon? Opo, huwag na. Napangiti si Gabriel. Video lang po. Umiling ang matanda. Hindi video ang kukunin ninyo. Kayo ang kukunin. Natahimik ang paligid. May batang dumaan. Pagdaan nito, bigla itong napahinto. Tumingin ito kay Gabriel. Pagkatapos ay dahan-dahang nag-sign of the cross at tumakbo palayo. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang caretaker. Matangkad, payat, mahigit 60 anyos. Halatang bihirang magsalita, si Leonardo. Tuloy. Iyon lang ang sinabi niya. Habang naglalakad sila paakyat ng bundok, napansin ni Gabriel ang napakaraming lumang krus na nakatanim sa magkabilang gilid ng daan. Hindi ito sementeryo, pero bawat 5 metro, may isang simpleng kahoy na krus. Walang pangalan, walang petsa. Tanong ni Gabriel, bakit ang daming krus? Hindi agad sumagot si Leonardo. Ilang hakbang pa ang lumipas bago siya nagsalita. Hindi namin inililibing ang mga katawan dito. Alaala lang,
Hindi na nagtanong pa si Gabriel. Makalipas ang halos 30 minutong pag-akyat, nakita nila ang kumbento. Napakalaki nito. Bagamat wasak na ang ilang bahagi ng bubong, nakatayo pa rin ang karamihan sa gusali. Natatakpan ito ng lumot. May mga ugat ng puno na yumakap na sa mga pader. Ang malaking kampanaryo, wala ng kampana, pero tila may naririnig pa ring mahinang pag-ugong ng bakal kapag umiihip ang hangin. Sa tapat ng pinto, may malaking krus. Baliktad. Nabaliktad ba yan ng bagyo? Tanong ni Noel. Mahigpit na tumingin si Leonardo. Hindi. Walang nagtatangkang ituwid. Bakit? Dahil kinabukasan, baliktad na naman, tahimik silang pumasok. Pagbukas pa lang ng malaking kahoy na pinto, agad silang sinalubong ng amoy. Hindi ito amoy ng alikabok, hindi rin amag. Amoy, lumang ospital. May halong kalawang at kakaibang amoy ng nabubulok na bulaklak. Napansin ni Noel. May naaagnas ba rito? Umiling si Leonardo. Matagal nang wala. Habang iniikot nila ang unang palapag, napansin ni Gabriel ang kakaibang bagay. Lahat ng larawan ng mga pari, gasgas ang muka. Hindi isa, hindi dalawa, lahat. Parang sinadyang burahin ang kanilang mga mata. May ilan ding estatwa ng santo, ngunit lahat ng ulo nawawala. Wala bang magnanakaw rito? Tanong ni Gabriel. Meron, pero hindi sila bumabalik. Bandang 5:00 ng hapon, nagsimula na silang mag-set up ng kamera. Habang inaayos ni Noel ang drone, may narinig siyang mahinang pagtawa. Bata, napalingon siya. Wala naman tayong kasama? Tanong niya. Umiling si Gabriel. Marahil may batang galing sa baryo. Pero napakalayo na nila sa baryo. Halos 1 oras na ang layo nito. Lumapit si Leonardo. Narinig mo? Opo. Huwag mong hanapin. Bakit? Hindi siya nawawala. Ikaw ang maliligaw. Hindi na lang sumagot si Noel. Habang papalubog ang araw, napansin nilang unti-unting lumalamig ang buong kumbento. Hindi normal na lamig. Parang may malaking freezer na binuksan. Kahit ang hininga nila, nagiging usok. Sir, bulong ni Noel. Tingnan mo, may bakas ng maliliit na paa sa makapal na alikabok. Basang-basa ang mga yapak. Parang bagong lumabas sa ilog ang batang naglakad doon. Sinundan ng tingin ni Gabriel ang mga yapak. Paakyat. Sa 2nd palapag, huminto ang mga bakas sa harap ng isang silid. Walang pinto. Madilim. Walang laman. Ngunit naroon pa rin ang mga yapak. Parang may batang nakatayo roon. Nakatingin sa kanila. Hindi lang nila makita. Nagpasya silang bumaba muna. Habang nagluluto si Leonardo ng hapunan sa maliit niyang kubo sa labas ng kumbento, tahimik na nakaupo sina Gabriel at Noel. Biglang nagsalita ang matanda. May itatanong ako. Ano po? Nananalangin ba kayo? Napangiti si Gabriel. Hindi po masyado. Tumango si Leonardo. Makikita. Hindi na niya ipinaliwanag. Habang kumakain, napansin ni Gabriel ang isang lumang litrato sa dingding ng kubo. Itim at puti. May 10 batang nakapila sa harap ng kumbento. Sa gitna nila, may isang pari. Pero may isang batang babae sa pinakadulo. Siya lang ang hindi nakatingin sa kamera. Nakatingin siya sa likod ng kumuha ng litrato. Parang may ibang taong nakatayo roon. Sino sila? Tanong ni Gabriel. Tahimik na tinitigan ni Leonardo ang larawan. Mga ulila.
Nasaan na sila? Lahat patay na. Nanlamig ang paligid. Lahat? Tumango ang matanda. Sa loob ng isang gabi, hindi na muling nagsalita si Leonardo. Bandang 9:00, bumalik sila sa kumbento para sa night shoot. Habang nagsasalita si Gabriel sa kamera, biglang namatay ang ilaw. Sabay-sabay, lahat. Brownout, bulong ni Noel. Ngunit ang ginagamit nila ay battery lights. Isa-isang namatay ang mga yon. Pagkatapos, tumunog ang lumang kampana. Isang beses. Boom! Napatingin silang lahat sa kampanaryo. Wala namang kampana roon. Mahinang sabi ni Noel. Muli itong tumunog. Boom! Kasunod nito, may narinig silang mahinang tinig ng bata. Napakalapit, halos nasa likuran lang nila. Kuya, tumayo ang balahibo ni Noel. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao, pero malinaw niyang narinig ang paghinga. May humihinga sa mismong batok niya. Napatalon siya palayo. Sir, agad niyang itinutok ang flashlight. Wala pa ring tao. Ngunit sa alikabok, may sariwang yapak. Maliit, hubad, papunta sa direksyon ni Gabriel. Napansin ni Gabriel na nakatitig si Noel sa likuran niya. Hindi agad sumagot ang kasama. Namumutla ito. Nanginginig. Unti-unti nitong itinuro ang likuran ni Gabriel. May bata. Mabagal na lumingon si Gabriel. Wala siyang nakita. Ngunit may naamoy siyang matapang na insenso, kasabay ng amoy ng nabubulok na bulaklak. Paglingon niya ulit kay Noel, bigla itong napaatras. Sir, huwag kang gagalaw. Bakit? May kamay. Nanlamig ang dugo ni Gabriel. Dahan-dahan mong itaas ang kamera. Ginawa niya, at nang lumabas sa maliit na monitor ng kamera ang nasa likuran niya, tumigil ang paghinga niya. May isang batang babae, 7 taong gulang, maputlang maputla. Basang-basa ang puting damit. Mahaba ang buhok na nakatakip sa kalahati ng muka at nakapatong ang 2 kamay nito sa magkabilang balikat ni Gabriel. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi nakatingin ang bata sa kamera. Nakatingin ito direkta kay Noel at dahan-dahan ngumiti. Isang ngiting halos umabot sa magkabilang tainga. Kasabay noon ay nagsalita si Leonardo mula sa pintuan ng kumbento. Malakas, may takot sa boses. Huwag kayong lilingon. Ngunit huli na. Dahil sa sandaling iyon, unti-unting naramdaman ni Gabriel ang malamig na paghinga sa mismong kanang tainga niya at isang mahinang bulong na parang galing sa bibig ng isang batang ilang araw ng patay. Nahanap din kita. Hindi na natuloy ang pagsulyap ni Gabriel sa likuran niya. Sa mismong sandaling marinig niya ang sigaw ni Leonardo. Naramdaman niyang tila may malamig na hangin na dumaan mula sa kanyang batok pababa sa gulugod. Parang may kung anong pumasok sa katawan niya. Napapikit siya at nang muli niyang idilat ang mga mata, wala na ang batang nasa monitor. Tahimik ang buong kumbento. Ngunit hindi ang katahimikang nakakapanatag. Ito ang klase ng katahimikan na parang may 100 tao ang sabay-sabay na huminto sa paghinga. Hindi kayo pwedeng manatili rito. Halos hilahin ni Leonardo sina Gabriel at Noel palabas ng kumbento. Pagdating nila sa kubo ng matanda, agad nitong isinara ang lahat ng bintana. Nilagyan ng asin ang bawat pintuan, nagsindi ng kandila,
Pagkatapos ay inilabas ang isang lumang rosaryo na halos maitim na sa katagalan. Tahimik siyang nagdasal, walang nagsalita. Maging si Noel na dati palatawa ay hindi makatingin sa bintana. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang monitor ng kamera. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Makalipas ang ilang minuto, si Gabriel ang unang bumasag sa katahimikan. Anong nakita namin? Hindi agad sumagot si Leonardo. Tinitigan muna niya ang kandilang nasa gitna ng mesa. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Ang nakita ninyo ay hindi multo. Napakunot ang noo ni Gabriel. Kung hindi multo, ano? Tumingin ang matanda sa kanya. May mga espiritong naliligaw. May mga espiritong naghihintay. At may mga espiritong na hindi kailanman namatay. Hindi iyon naintindihan ni Gabriel. Ngunit bago pa siya makapagtanong, napansin ni Noel ang kakaiba. "Sir," mahina niyang tawag. Tumingin si Gabriel. Nakatutok ang flashlight ni Noel sa kanyang kanang balikat. May dalawang marka, parang bakas ng maliliit na kamay. Maputlang kulay abo, hindi pasa, hindi gasgas. Parang may batang humawak sa kanya gamit ang basang putik. Hindi ko yan napansin kanina, ani Noel. Hinawakan ni Gabriel ang balikat. Wala siyang maramdaman. Ngunit habang nakatingin sila, unti-unting lumalalim ang kulay ng mga marka. Parang unti-unting lumulubog sa ilalim ng balat. Biglang tumayo si Leonardo. "Huwag mong gagalawin." Binalot niya ng asin ang marka. Pagkasagi pa lamang ng asin, napasinghap si Gabriel. Parang sinusunog ang balikat niya. Napaatras siya. "Anong ginagawa mo?" Hindi sumagot ang matanda. Tahimik lang niyang pinagmasdan ang marka. Pagkaraan ng ilang segundo, tumulo ang manipis na itim na likido mula sa balat ni Gabriel. Hindi dugo, mas malapot, mas maitim at may kakaibang amoy. Amoy lumang lupa na hinukay matapos ang maraming taon. Napaatras si Noel. "Ano yon?" Mahina ang sagot ni Leonardo. Hindi pa siya pumapasok. Kumakapit pa lang. Natahimik ang dalawa. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit kitang-kita nila ang takot sa mukha ng matanda. Takot na tila matagal na niyang hindi naramdaman. Bandang 11:00 ng gabi, nagpasya silang matulog na lamang. Isang gabi lang. Bukas ng umaga ay aalis na sila. Iyon ang plano. Ngunit hindi alam ni Gabriel na hindi na siya papayagang umalis. Maliit lang ang kubo. Magkatabi ang higaan nila ni Noel. Sa kabilang sulok naman, natulog si Leonardo. Tahimik ang gabi. Naririnig lang ang paghuni ng hangin sa kagubatan. Unti-unting nakatulog si Gabriel. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang natulog. Nagising siya dahil may narinig siyang mahinang paghikbi. Bata, mahina, parang nanggagaling sa ilalim mismo ng higaan niya. Hindi siya agad gumalaw. Nakikinig lang. Muling umiyak ang bata. Mas malinaw, mas malapit. Unti-unti niyang inabot ang flashlight at itinapat sa ilalim ng kama. Wala. Ngunit may basang bakas ng maliliit na paa. Papasok. Hindi palabas. Parang may batang gumapang sa ilalim ng higaan at nanatili roon. Biglang tumigil ang iyak. Kasunod noon, may marahang kumatok. Tok, tok, tok. Hindi sa pinto, kundi sa ilalim ng kama. 3 mahinang katok. Kasunod nito, isang bulong. "Kuya."
Nanigas si Gabriel. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Unti-unting lumapit ang boses hanggang maramdaman niyang parang may batang nakahawak sa ilalim ng kutson at dahan-dahang inaangat ito. Sa sobrang takot, napasigaw siya. Kasabay noon ay nagising sina Noel at Leonardo. Saan? Sigaw ni Noel. Humihingal na itinuro ni Gabriel ang ilalim ng kama. Agad nilang sinilip. Wala, malinis, walang bakas ng paa, walang bata. Ngunit napansin ni Leonardo ang isang bagay. May putik sa ilalim ng kama at sariwang marka ng maliliit na palad. Parang may batang matagal na nakadikit doon. Hindi na sila muling natulog. Habang naghihintay ng umaga, napansin ni Noel ang kakaibang kilos ni Gabriel. Tahimik na tahimik ito. Hindi nagsasalita. Nakatitig lang sa madilim na bintana. Sir? Walang sagot. Gab? Hindi pa rin siya kumikibo. Lumapit si Noel. Pagpatong niya ng kamay sa balikat ni Gabriel. Bigla itong nagsalita, ngunit hindi siyang nagsasalita. Manipis, malamig, boses ng batang babae. Narito na ako. Nanlaki ang mata ni Noel, kasabay noon. Unti-unting ngumiti si Gabriel, ngunit hindi normal ang ngiti. Hindi siya kumukurap, at ang ngiti hindi umaabot sa kanyang mga mata. Gabriel! Malakas na sigaw ni Leonardo. Agad nitong isinampal ang rosaryo sa noo ng binata. Napasinghal si Gabriel. Kasabay noon, parang may batang sumigaw sa loob ng kubo. Isang matinis na sigaw na halos makabasag ng tainga. Biglang nabasag ang lahat ng salamin sa bintana. Namatay ang kandila at sabay-sabay bumukas ang lahat ng pintuan. Pagmulat muli ni Gabriel, nalilito siya. Bakit kayo nakatingin? Hindi niya maalala ang nangyari. Hindi niya maalalang nagsalita siya. Mabilis na sumikat ang araw. Nag-empake agad sila. Hindi na sila magre-record. Uuwi na sila. Habang inilalagay nila ang mga gamit sa sasakyan, napansin ni Noel ang SD card ng pangunahing kamera. Nakuha mo ba? Tanong ni Gabriel. Oo. Pagdating natin sa Maynila, i-edit na natin. Tahimik lang si Noel. May kung anong bumabagabag sa kanya. Makalipas ang 4 na oras ng biyahe, huminto sila sa isang gasolinahan. Habang bumibili ng pagkain si Gabriel, hindi napigilang tingnan ni Noel ang footage. Binuksan niya ang video. Normal ang simula, ang pagpasok nila sa kumbento, ang mga lumang estatwa, ang mga yapak, hanggang dumating sa eksenang nakita nila ang batang babae. Ngunit, may napansin siyang hindi nila nakita kagabi. Sa bawat kuha ng kamera, hindi lang isang bata ang naroon. May iba pa. Sa madidilim na sulok ng kumbento, may mga batang nakatayo, tahimik, marumi, mapuputla. Lahat sila nakatingin kay Gabriel, hindi sa kamera, kay Gabriel. At habang lumilipas ang video, dumarami sila. 5, 10, 15, hanggang halos mapuno ang bawat frame. Ngunit hindi sila napapansin habang nagre-record. Para bang kamera lang ang nakakakita sa kanila. Mabilis na isinara ni Noel ang video. Nanginginig ang kamay niya. Biglang tumunog ang cellphone. Si Gabriel, saan ka na? Andito na. Tara. Normal ang boses. Normal ang kilos. Parang walang nangyari. Ngunit nang sumakay si Gabriel sa sasakyan, may napansin si Noel. Sa rearview mirror, hindi gumagalaw ang refleksyon ng kaibigan niya. Habang si Gabriel ay nagsusuot ng seatbelt, ang nasa salamin, nakatingin lang sa kanya.
Ngumingiti at dahan-dahang itinaas ang isang daliri sa labi. Parang nagsasabing, "Huwag kang magsasalita." Napapikit si Noel. Muli siyang tumingin. Normal na ulit ang lahat. Akala nila natapos na ang bangungot. Hindi nila alam na ang totoong dahilan kung bakit sila pinayagang makaalis ng kumbento ay dahil hindi na kailangang manatili roon ng nilalang. Dahil nakasakay na ito sa sasakyan at ang katawan ni Gabriel ang bago nitong tahanan. Pagbalik nila sa Maynila, pinilit ni Gabriel na isipin na pagod lang ang lahat. 3 araw silang halos walang maayos na tulog. Nasa isip niya na baka dahil lang iyon sa takot, sa stress, sa mga kwentong narinig nila sa baryo. Ngunit may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagsapit ng unang gabi sa kanyang apartment, nagising siya ng 3:30 ng madaling araw. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil pakiramdam niya may nakatingin sa kanya. Nanatili siyang nakahiga, tahimik, mabagal ang paghinga. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Madilim ang buong silid. Tanging ilaw mula sa poste sa labas ang pumapasok sa bintana. At sa paanan ng kama, may batang babae. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya umiiyak. Nakatayo lang, nakayuko. Basang-basa pa rin ang puting damit. Tumutulo ang tubig sa sahig. Hindi makagalaw si Gabriel. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Nang pilitin niyang sumigaw, walang lumabas na boses. Unti-unting itinaas ng bata ang ulo. Ngunit bago niya makita ang mukha nito, bigla siyang napabalikwas. Humihingal. Bukas ang ilaw. Tuyo ang sahig. Walang tao. Panaginip lang. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Kinabukasan, tumawag si Noel. Halata sa boses nitong hindi ito natulog. "Gab, kailangan nating magkita." "Bakit?" "May ipapakita ako." Nagkita sila sa maliit na editing studio. Hindi agad nagsalita si Noel. Tahimik lang niyang inilagay ang SD card sa computer. "May napansin ka ba noong huling footage?" tanong niya. Umiling si Gabriel. Binuksan ni Noel ang video, ngunit hindi ang buong recording. Isa lang ang frame na paulit-ulit niyang pinaus sa isang eksena. Makikitang naglalakad si Gabriel sa pasilyo ng kumbento. Kasunod niya si Noel. Ngunit may kakaiba. Habang naglalakad si Gabriel, may maliit na kamay na nakasilip mula sa likod ng leeg niya. Hindi ito nakita ng mata, ngunit malinaw na malinaw sa video. Parang may batang nakakapit sa kanya. Hindi lang iyon. Sa bawat frame na sumusunod, mas lumalapit ang mukha ng bata sa kanyang tainga. Hanggang sa huling frame, parang ibinubulong nito ang kung anuman sa kanya. "Na-edit ba to?" mahinang tanong ni Gabriel. Umiling si Noel. "Original." Tahimik silang pareho. Pagkatapos ay binuksan ni Noel ang audio waveform. May napakahinang tunog. Hindi narinig habang nagre-record. Ngunit nang lakasan, isang boses ng batang babae ang maririnig. Paulit-ulit, mahina, pabulong. "Buksan mo ako. Buksan mo ako." Kasunod noon, may isa pang boses. Mas malalim. Hindi bata, hindi lalaki, hindi babae. Parang maraming tao ang sabay-sabay na nagsasalita. Isang salita lang. "Huli." Biglang namatay ang computer. Kasabay noon, pumutok ang monitor. Parang may tumama mula sa loob. Nabiyak ang screen. Amoy sunog ang buong studio. Napatayo silang dalawa. At sa itim na monitor,
Bago tuluyang mawala ang kuryente, may nakita silang refleksyon. Hindi kanila. May isang pari, nakatayo sa likuran nila. Sunog ang kalahati ng muka. Ngunit paglingon nila, wala namang tao. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nagbago si Gabriel. Una, hindi na siya makatulog. Kapag nakapikit siya, may naririnig siyang mga batang nagdarasal. Hindi niya maintindihan ang salita, ngunit paulit-ulit, parang walang katapusan. Pangalawa, ayaw na niyang kumain. Lahat ng pagkain, lasang lupa, lasang kalawang, lasang dugo. At pangatlo, nagsimula siyang mawalan ng oras. Isang umaga, nagising siya sa loob ng kanyang sasakyan, nakapark sa harap ng simbahan. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. Makalipas ang 2 araw, nagising siya sa isang sementeryo. Marumi ang sapatos, may putik hanggang tuhod, at may bagong gasgas ang 2 kamay. Wala siyang maalala. Lalong lumala ang sitwasyon nang tawagan siya ng kanyang kapatid. Kuya, bakit? Bakit ka pumunta rito kagabi? Napatigil siya. Hindi ako pumunta dyan. Kuya, ikaw yon. Sinong kasama mo? Wala. Mag-isa ka. Tumayo ka lang sa labas ng bahay. Mula 12:00 hanggang 3:00. Hindi ka kumatok. Hindi ka nagsalita. Nakatitig ka lang sa bintana. Nanlamig ang katawan ni Gabriel. Hindi niya maalala ang gabing iyon. Sinubukan niyang tingnan ang CCTV ng apartment. At doon, nakita niya ang bagay na hanggang kamatayan ay hindi na niya makakalimutan. Bandang 1:00 ng madaling araw, lumabas siya ng apartment, nakapaa. Hindi kumukurap, hindi normal ang lakad. Parang may humihila sa bawat hakbang. Pagdating sa hallway, huminto siya at dahan-dahang lumuhod. Pagkatapos ay nagsimulang gumapang. Hindi parang tao, parang hayop, hanggang mawala siya sa dulo ng kamera. Hindi na kinaya ni Noel. Binalikan niya ang baryo. Mag-isa, kailangan niyang malaman ang totoo. Pagdating niya roon, hindi na niya nadatnan si Leonardo sa kubo. Abandonado na ito. May alikabok, may sapot ng gagamba, parang ilang taon nang walang tao. Nagtanong siya sa mga residente. Tahimik silang lahat, hanggang sa isang matandang lalaki ang nagsalita. Sino? Si Leonardo. Namutla ang matanda. Anak, 20 taon nang patay si Leonardo. Natawa si Noel. Hindi po pwede. Kasama namin siya 3 araw lang ang nakalipas. Umiling ang matanda at itinuro ang maliit na sementeryo. Naroon ang isang lapida. Malinaw ang pangalan. Leonardo Almeda. 1951 hanggang 1999. Nanigas si Noel. Kung ganoon, sino ang lalaking nagbukas ng kumbento para sa kanila? Sa likod ng lapida, may isang matandang pari. Tahimik itong nagdarasal. Lumapit si Noel at doon niya narinig ang katotohanan. Noong dekada 70, may maliit na ampunan sa loob ng kumbento. Ngunit hindi iyon ordinaryong ampunan. May mga batang sinasabing nakaririnig ng mga boses, nakakakita ng mga anino. Isa sa kanila ay 7 taong gulang na babae. Ang pangalan, Maria. Ayon sa mga tala, hindi siya sinasaniban, bagkus may kung anong nilalang na gustong gamitin ang kanyang katawan. Sa takot ng mga taong naroon, ikinulong nila ang bata sa silid sa ilalim ng kumbento.
Mag-isa, walang ilaw, walang pagkain, hanggang sa mamatay. Ngunit hindi siya naiwan doon ng mag-isa. May iba ring nakulong at ang tunay na nakalabas. Hindi ang bata, kundi ang bagay na nasa loob niya. Tahimik na umiyak si Noel. May pag-asa pa ba si Gabriel? Hindi agad sumagot ang pari. Tumingin muna ito sa kumbento. Pagkatapos ay bumulong. Kung naririnig na niya ang bata, late na. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Noel. Si Gabriel. Agad niyang sinagot, ngunit hindi nagsasalita ang nasa kabilang linya. May naririnig lang siyang paghinga. Pagkatapos, isang pamilyar na boses, manipis, malamig, masaya. Salamat, nahanap na kita. Kasunod noon, may isa pang boses. Hindi kay Gabriel, hindi sa bata, kundi 12 ng boses ng mga batang sabay-sabay na bumulong. Siya na ang pintuan. Naputol ang tawag. Nang muli niyang subukan, patay na ang telepono. Hindi alam ni Noel na habang kausap niya ang pari, si Gabriel ay nakaupo na sa loob ng kanyang apartment. Mag-isa, nakaharap sa salamin, ngunit hindi siya ang nakikita sa refleksyon. Sa salamin, ang nakaupo roon ay ang batang si Maria. Ngumiti ito. Dahan-dahan nitong inilapit ang bibig sa salamin at bumulong ng mga salitang tuluyang nagpabago sa lahat. Hindi ako ang dapat katakutan. Ako ang humihingi ng tulong. Kasabay ng pagkapundi ng lahat ng ilaw sa apartment, may isa pang mukha ang unti-unting lumitaw sa likod ng batang babae. Mas matangkad, mas maitim, walang mata, at may ngiting hindi kayang gawin ng tao. Doon lamang naunawaan ni Gabriel na hindi ang bata ang sumanib sa kanya. Isa lamang itong bihag at ang totoong nilalang ay ngayon pa lamang tuluyang nagigising. Halos mawalan ng ulirat si Noel matapos ang tawag. Hindi na niya hinintay ang pari. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at bumiyahe pabalik ng Maynila. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Gabriel. Ngunit sa bawat pagsagot, wala siyang naririnig kundi mahinang paghinga. At sa pinakadulo ng bawat tawag, may tunog na tila kuko na dahan-dahang kumakaskas sa kahoy. 2:00 na ng madaling araw nang makarating siya sa apartment. Tahimik ang buong gusali, ngunit pagpasok pa lamang niya sa lobby, napansin agad ng guwardiya ang kanyang pagmamadali. "Sir, kayo ba ang kaibigan ni Gabriel?" Napahinto si Noel. "Bakit? Kakaiba po ang kilos niya nitong mga nakaraang araw." "Anong ginawa niya?" Napalunok ang guwardiya. Tuwing madaling araw, lumalabas siya at nakikipag-usap sa isang batang babae. Nanlamig ang buong katawan ni Noel. Walang batang nakatira rito. Umiling ang guwardiya. Iyon nga po ang problema. Sa CCTV, si Sir Gabriel lang ang nakikita. Mabilis silang umakyat sa ika-4 na palapag. Nakaharap pa lamang sila sa pinto ng apartment. Naamoy na nila ang mabahong halimuyak. Hindi ito amoy ng nabubulok na pagkain. Hindi rin amoy ng patay na hayop. Ito ang parehong amoy na naamoy nila sa lumang kumbento. Insenso, kalawang, basang lupa, at bulaklak na ilang araw nang nalalanta. Kumatok si Noel. "Gab." Walang sumagot. Mas malakas. "Gabriel, buksan mo ang pinto." Tahimik pa rin. Ngunit may narinig silang mahinang yabag. Mabagal,
Parang may taong nakapaa, hindi papalapit, palayo. Dahil may duplicate key ang landlord, agad nila itong binuksan. Pagpasok nila, biglang bumaba ang temperatura. Parang nasa loob sila ng isang malamig na silid sa morgue. Napatigil ang gwardya. "Sir, hindi ako papasok." At dali-dali siyang bumaba ng hagdan. Mag-isang pumasok si Noel. Madilim ang sala, ngunit hindi iyon ang unang pumukaw ng kanyang pansin. Ang lahat ng salamin sa apartment, tinakpan ng itim na tela, maliban sa isa, ang salamin sa kwarto, nakalantad. Unti-unti siyang lumapit. Tahimik, "Huwag kang maingay." May boses na bumulong. Hindi niya alam kung saan nanggaling, ngunit malinaw, parang nasa tabi lang ng tainga niya. Pagdating niya sa kwarto, natagpuan niya si Gabriel, nakaharap sa salamin, nakaluhod, hindi kumikilos. Sa harap niya, may dose-dose ng kandilang nakasindi. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga iyon. Hindi naman nagdadala ng kandila si Gabriel. Sa sahig, may mga simbolong iginuhit gamit ang maitim na likido. Hindi dugo, ngunit kahawig nito. "Gab." Mahina niyang tawag, walang sagot. Lumapit siya, hinawakan ng balikat ng kaibigan. Mabagal na lumingon si Gabriel. Nanigas si Noel. Ang mga mata ng kaibigan niya halos puro itim na. Halos wala ng puti. Namumutla na rin ang balat nito at ang pinaka-nakakatakot, ngumiti ito. Ngunit hindi gumalaw ang mga mata. "Gabriel." Hindi na ako si Gabriel. Mahina, malamig. Hindi iyon ang boses niya. Parang tatlong tao ang sabay-sabay na nagsasalita. Isang bata, isang matanda, at isang nilalang na hindi kayang ilarawan. Napaatras si Noel. Nasaan siya? Unti-unting tumayo si Gabriel. Masyado na siyang malalim. Biglang namatay ang lahat ng kandila. Kasabay noon, may malakas na kalabog mula sa kusina. 1, 2, 3. Parang may tumatakbo. Ngunit walang ibang tao sa apartment. Nagsimulang magsara ang mga pinto. Isa-isa. Bang! 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 Nanginginig si Noel. Hindi siya makagalaw. Habang si Gabriel, dahan-dahang naglalakad palapit. Hindi normal ang kilos. Parang hinihila ng lubid ang bawat kasukasuan. Paglapit nito, bigla itong huminto. Napatingala at tila may kausap sa kisame. Pagkatapos, mabagal nitong ibinaba ang tingin kay Noel at bumulong. "Naririnig mo na rin ba sila?" Kasabay noon, may mahihinang tinig na nagsimulang pumuno sa apartment. Hindi isa, hindi dalawa. 12 ng boses ng mga bata. Lahat sila sabay-sabay na nagdarasal. Ngunit pabaliktad. Hindi maintindihan ni Noel ang mga salita. Ngunit bawat segundo, palakas ng palakas. Sa gitna ng ingay, may narinig siyang isang boses. Boses ni Maria. Mahina, punong-puno ng takot. "Tulungan mo ako." Nasa ilalim siya. Huwag mong tingnan ang mukha niya. Biglang naputol ang boses, kasabay ng isang malalim na ungol. Hindi ito tunog ng tao. Parang nanggagaling sa ilalim mismo ng apartment. Biglang tumunog ang cellphone ni Noel. Ang pari, agad niyang sinagot. "Father, makinig kang mabuti. Nakita mo ba ang salamin?" "Opo, basagin mo." Ngunit bago pa siya makakilos, sumigaw si Gabriel. "Huwag!" Ang sigaw na iyon, hindi kanya. Parang 12 ng boses ang sabay-sabay na sumigaw.
Nabasag ang lahat ng bumbilya. Tumalsik ang mga bubog. At sa loob ng salamin, may nakita si Noel. Hindi refleksyon, kundi isang mahabang pasilyo. Lumang-luma, basa ang sahig, at sa pinakadulo, may malaking pintong bakal. Unti-unti itong bumukas. May kung anong lumabas. Una, 2 mahahabang kamay. Kasunod, isang payat na katawan. Napakahaba ng mga braso. Halos sumasayad sa lupa. Ngunit ang pinakanakakatakot, wala itong mata. Makinis ang buong mukha. Ngunit may napakalaking ngiti. Punong-puno ng maiitim na ngipin. Biglang tumalon ang imahe palabas ng salamin. Kasabay noon, pumutok ang mismong salamin. Tumalsik ang mga bubog sa buong kwarto. Napasubsob si Noel. Pagbangon niya, normal na ulit ang lahat. Nakatayo pa rin si Gabriel. Ngunit may tumutulong dugo mula sa ilong niya at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Dinala nila agad si Gabriel sa ospital. Ngunit doon nagsimula ang mas nakakatakot. Lahat ng test, normal, walang impeksyon, walang tumor, walang anumang sakit. Ngunit hindi siya nagigising. Tuwing 3:00 ng madaling araw, bigla siyang bumubukas ng mga mata. Nakatingin lang sa kisame, hindi kumukurap. Eksaktong 3 minuto. Pagkatapos, muling nawawalan ng malay. Sa ika-5 gabi, may isang nurse ang pumasok sa silid. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ang kanyang nakabibinging sigaw. Pagdating ng mga doktor, natagpuan nila ang nurse sa sulok. Umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi ang iisang pangungusap. Wala siyang refleksyon. Wala siyang refleksyon. Mula noon, wala nang pumayag magbantay sa silid ni Gabriel ng mag-isa. Kinabukasan, dumating ang matandang pari. Dala niya ang isang lumang kahon na yari sa Nara. Binuksan niya iyon. Sa loob, may isang makapal na aklat at isang lumang larawan. Nang makita iyon ni Noel, nanlamig siya. Larawan iyon ng kumbento, ngunit mas luma, mahigit 100 taon. Sa harap nito, may nakatayong pari at sa likuran ng pari, naroon ang parehong nilalang na nakita nila sa salamin. Ibig sabihin, hindi ito nagsimula noong dekada 70, hindi rin noong mamatay si Maria. Mahigit 1 siglo na itong naghahanap ng katawan at bawat henerasyon may isa itong napipili. Tahimik na isinara ng pari ang aklat. Pagkatapos ay tumingin kay Noel. Kung gusto mong mabuhay ang kaibigan mo, kailangan nating bumalik sa kumbento. Hindi para paalisin ang nilalang, kundi para isara ang pintuang binuksan nila 100 taon na ang nakalipas. Habang binibigkas ng pari ang mga salitang iyon, unti-unting iminulat ni Gabriel ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang siyang ngumiti, at sa monitor ng heart rate, nagsimulang lumitaw ang isang kakaibang pattern. Hindi tibok ng puso, kundi 3 paulit-ulit na katok. Tok, tok, tok. Ang parehong 3 katok na unang narinig niya sa ilalim ng kama sa kubo ni Leonardo. At sa pagkakataong ito, may sumagot mula sa ilalim ng kama sa ospital. Makalipas ang 2 araw, hindi na naghintay ang matandang pari. Kasama si Noel at ang walang malay na si Gabriel, bumiyahe silang muli patungo sa lumang kumbento sa Quezon. Sa buong biyahe, hindi nagsalita si Gabriel. Nakahiga lamang siya sa likod ng van. Ngunit tuwing eksaktong 3:00 ng madaling araw,
Sabay-sabay na bumubukas ang kanyang mga mata. Hindi siya kumukurap, hindi rin siya humihinga ng ilang segundo. Parang may ibang nilalang na gumagamit ng katawan niya. Pagkatapos ng 3 minuto, muli siyang nawawalan ng malay. Pagsapit nila sa baryo, iba na ang pakiramdam. Mas tahimik, mas mabigat. Napansin ni Noel na marami sa mga bahay ay may itim na tela sa mga bintana. Sarado ang mga pintuan. Walang batang naglalaro. Walang tumatahol na aso. Parang naghihintay ang buong baryo. Sinalubong sila ng parehong matandang babaeng nakausap nila noon. Ngunit ngayon, hindi na siya mukhang nagugulat. Parang alam na niyang babalik sila. Mahina siyang nagsalita. Hindi pa rin siya napapakawalan. Umiling ang pari. Napabuntong hininga ang matanda. Kung ganoon, nagising na talaga siya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pagdating sa kumbento, napansin agad nilang bukas ang malaking pintuan kahit malinaw na isinara nila yon noong huli silang umalis. Walang hangin, ngunit marahan itong bumukas ng tuluyan. Parang may nagyayayang pumasok. Habang tinutulak nila ang stretcher ni Gabriel, napansin ni Noel ang mga yapak sa alikabok. Hindi na yun maliliit na paa ng bata. Mas malalaki na, ngunit kakaiba. Mahahaba ang mga daliri at tila 4 lamang ang bawat paa. Tumigil ang pari sa gitna ng lumang kapilya. Tahimik siyang nagdasal. Pagkatapos ay itinuro ang altar. Iyan, lumapit si Noel. Wala siyang nakita, ngunit nang alisin nila ang lumang kahoy na altar, lumitaw ang isang bakal na pinto sa sahig. Kinalawang, makapal, at may 12 ng krus na ipinako sa ibabaw nito. Mahina ang sabi ng pari, huwag kang lalampas sa likod ko. Ano man ang marinig mo, huwag kang sasagot. Kahit ang boses ng nanay mo, kahit ang boses ni Gabriel, kahit ang boses mo. Napalunok si Noel. Habang dahan-dahang binubuksan ng pari ang bakal na pinto, may malamig na hanging umakyat mula sa ilalim. Kasama ang amoy ng lupa, insenso at dugo. Humantong ang hagdan sa isang napakalalim na silid. Hindi ito bahagi ng kumbento. Mas luma pa. Ang mga dingding ay yari sa batong tila inukit ng kamay. May mga simbolong hindi nila maintindihan at sa gitna may malaking bilog na yari sa asin at bakal. Sa loob nito, may lumang upuang kahoy, may mga kalawanging kadena at sa sahig may maliliit na buto. Napakarami. Mga bata, mahinang sabi ni Noel. Tahimik na tumango ang pari. Narito sila ikinulong. Habang umiikot sila sa silid, may nakita silang lumang journal, halos durog na sa katandaan. Maingat itong binuksan ng pari. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang unang pahina. 18 ng Abril, 1912. Hindi kami nakikipaglaban sa isang multo. Hindi rin ito demonyong gaya ng nasa banal na kasulatan. Isa itong bagay na mas matanda pa kaysa sa aming mga pangalan. Hindi ito pumapasok sa katawan. Pinapapasok namin ito. Nanlamig si Noel. Sunod na pahina. Pinakakain ito ang sarili sa takot. Kapag may naniwala rito, lumalakas ito. Kapag may tumingin sa tunay nitong muka, nagkakaroon ito ng bagong tahanan. Biglang namatay ang flashlight. 1, 2, 3. Kasabay noon, may mahinang yabag sa kadiliman. Hindi sila nag-iisa. Darating na siya. Mahinang sabi ng pari. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Gabriel. Nakahiga pa rin siya sa stretcher. Ngunit ngumiti siya. Hindi siya nagsasalita.
May iba ang nagsasalita gamit ang kanyang bibig. 100 taon. 100 taon akong naghintay. Biglang naputol ang kadena ng stretcher. Tumayo si Gabriel. Mabagal. Hindi normal ang galaw. Parang may humihila sa kanyang mga buto. Kasabay noon, may batang tumakbo sa dulo ng silid. Si Maria. Sa unang pagkakataon, kitang-kita na nila ang kanyang mukha. Hindi siya nakakatakot. Isa lamang siyang batang payat, marumi, at umiiyak. Tumigil siya sa harap ni Noel. "Kuya, isara mo na." Pagkatapos ay itinuro niya ang pinakamadilim na sulok ng silid. Doon, may kung anong gumagalaw. Hindi ito lumalakad, hindi rin gumagapang. Parang dumudulas ang kadiliman. Unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Mahigit 8 talampakan ng taas. Napakahaba ng mga braso. At gaya ng nakita nila sa salamin, wala itong mata. Ngunit mas malinaw na ngayon ang mukha nito. Ang buong ulo nito ay puno ng maiitim na bitak. At sa bawat bitak, may mga maliliit na kamay ng bata na pilit lumalabas. Hindi ito sumigaw. Hindi ito umungol. Ngumiti lamang ito. At sa loob ng bibig nito, may daan-daang ngipin. Lahat ay ngipin ng bata. Nagsimulang magdasal ang pari. Lumakas ang hangin. Nagsimulang manginig ang buong silid. Isa-isang bumagsak ang mga bato mula sa kisame. Ngunit, biglang tumigil ang pari. Hindi na niya maituloy ang dasal. May tumutulo ng dugo mula sa kanyang ilong, sa kanyang tainga, sa kanyang mga mata. Napatingin siya kay Noel. Mahina siyang ngumiti. Siya ang magsasara. At itinulak niya si Noel papunta sa gitna ng bilog. Kasabay noon, hinawakan ng nilalang ang pari. Isang iglap, wala ng katawan. Tanging rosaryo na lamang ang bumagsak sa sahig. Napaluha si Noel. Ngunit narinig niya ang boses ni Maria. "Huwag mo siyang tingnan. Makinig ka lang sa akin." Unti-unti niyang ipinikit ang mga mata. Sa kadiliman, narinig niya ang iyak ng lahat ng batang namatay sa kumbento. Kasunod noon, ang boses ni Gabriel, mahina, parang nanggagaling sa napakalayo. "Noel, tulungan mo ako." Nakita ni Noel ang lumang journal sa kanyang paanan. Sa huling pahina, may nakasulat na isang pangungusap. Ang pintuan ay hindi bato, hindi kahoy, hindi bakal. Ang pintuan ay ang taong pumayag. Doon niya naunawaan ang lahat. Hindi kailanman ang kumbento ang kulungan. Hindi rin ang silid. Ang kulungan ay ang taong pinili ng nilalang. At ngayon, si Gabriel ang pintuan. Nanginginig na lumapit si Noel. Mahigpit niyang niyakap ang kaibigan habang patuloy ang pagdarasal, habang lumalakas ang hangin, habang sumisigaw ang nilalang. Biglang umiyak si Gabriel. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, sarili niyang boses ang narinig nila. "Noel, patawad. Huwag mo na akong ilabas. Isara mo na." Napaiyak si Noel. Ngunit alam niya ang ibig sabihin noon. Kung mabubuhay si Gabriel, mananatiling bukas ang pintuan. Kung isasara ang pintuan, hindi na makakabalik ang kaibigan niya. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo ng pari at buong lakas niyang isinara ang bakal na pinto ng lumang silid. Kasabay noon, isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kumbento.
Yumanig ang lupa, gumuho ang kisame, at tuluyang nilamon ng mga bato ang silid sa ilalim. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ng mga rescuer si Noel. Mag-isa, walang bakas ni Gabriel, wala ring bakas ng pari. Ayon sa ulat, bumagsak umano ang lumang kumbento dahil sa pagguho ng lupa. Hindi na muling hinukay ang ilalim nito. 6 na buwan ang lumipas. Sinara ng pamahalaan ang lugar. Bawal na ang sinumang pumasok. Unti-unting nalimutan ng mga tao ang kwento. Maliban kay Noel, hindi na siya muling gumawa ng dokumentaryo. Hindi na rin siya bumalik sa mga abandonadong gusali. Ngunit isang gabi, habang inaayos niya ang mga lumang hard drive, may isang video file na kusa niyang nakita. Hindi niya yon kailanman na-edit. Hindi rin niya natatanda ang kinopya. Ang pangalan ng file, finalfootage.mp4. Nanginginig niyang binuksan iyon. Isa lang ang laman. Madilim na pasilyo, walang tao, tahimik. Pagkaraan ng ilang segundo, may lalaking naglakad papalapit sa kamera. Nang luminaw ang mukha, napalayo si Noel sa upuan. Si Gabriel, ngunit hindi na siya katulad noon. Maputla, marumi, nakangiti. Huminto siya sa harap ng kamera at bumulong. Akala mo ba na isara talaga ang pintuan? Biglang namatay ang video. Kasabay noon, may 3 katok mula sa mismong pintuan ng apartment ni Noel. Tok, tok, tok. Hindi siya tumayo, hindi siya sumilip, dahil naalala niya ang huling bilin ni Leonardo. Kapag may kumatok pagkatapos ng 3:00, huwag mong bubuksan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung sino ang kumakatok.